I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Di ba mayroon akong pinost dyan tungkol dito sa nag-viral na video ni Pulong Duterte na pananaksak niya doon sa isang lalaki na nagbubugaw ng babae. So kung nakita nyo guys yung affidavit niya, ikot ko lang yung iba doon. Kasi yung lalaking bugaw, mga kababayan, yung mataba, nagbubugaw talaga ng babae. Ngayon, nagalit si Pulong Duterte kasi yung isang bodyguard niya hindi nabigyan ng babae. Yun po ang naumpisa. So yun lang, no? Yun lang po ang masasabi ko. Mahaba po yun. So dahil dito mga kababayan, ang palabas po ni Pulong Duterte, political daw, no? Ang ginawa daw sa kanila, panggigipit daw ng Marcos administration. Biro mo yan? lahat na lang kay pag PBBM isisisi. Last February kasi yan eh. I think February 23 itong taon na ito, kung di ako nagkamali. So ngayon, kung nakikita nyo, nag-post ako sa community ko, inilagay ko yung link para makita nyo, kasi hindi ko pwede i-upload dito, no? Kasi hindi inaano ni YouTube eh, hindi ina-allowed eh. So ito, kung nakikita nyo dito yung imahe ni Pulong, ito lang, pero hindi video pa ito, screenshot ito for sure ng TV5, News 5, no? So dahil dito mga kababayan, ang sinabi dito ng PNP, ayan PNP, may mga paglilinaw ukol sa isininti ni Representative Duterte. Alam niyo, sa totoo lang, kung ako tanggalin ko ito sa pagkang-congressman. Bawal yan eh sa isang politician na gumagawi ka sa mga ganyan. Yung ugali nilang ganyan, hindi maganda ito mga kababayan. Hindi maganda ito. Feeling nila sila ang hari-hari. So may paglilinaw dito ang PNP, mga kababayan. Natin ito. Sabi po ng may paglilinaw ang PNP, no? I-spread po natin ito. I-spread ko ito. Ang sabi kasi dito, nilinaw ng Philippine National Police, PNP, na hindi nito hawak ang anumang CCTV footage na may kaugnayan sa gulo sa isang bar sa Davao City na kinasasangkutan ni Representative Pulong Duterte noong February. Ang mga video na kumakalat online ay hindi galing sa PNP at wala ring PNP unit o personnel naglabas nito saad ng ahensya ngayong linggo, May 4. For sure mga kababayan, galing po yun sa bar, 'di ba? Or mayroon talaga siguro nagsumite doon sa isang tao or sino man, kaya siguro nakalat yan. Pati yung affidavit, agay. Itinanggi rin ng PNP na may kaugnayan ito sa panagpapakalat ng affidavit ng complainant na kumakalat sa social media. Sinampahan ng reclaiming physical injuries at grave threats si Duterte ukol sa insidente. Oo, grabe kasi yung ginawa niya. Pucha. Talaga makikita mo doon, no? Yung headbutt niya, ilang beses sakit yun, no? Mananatiling tapat ang PNP sa kanyang tungkulin, itaguyod ang patas na hustisya at pagsunod sa batas, anumang responsibilidad o estado sa buhay ang sangkot dagdag sa ahensya. Di ba? Kung nakita nyo naman siguro mga kababayan ang ginawa ni Pulong sa mga iba dyan na nakapanood ng video, yung headbutt niya, tapos sinuntok niya dito sa gilid, mabuti kamo yung pinakahawakan ng kutsilyo ang yung nakabaon doon. Pero kung yung tulis ng kutsilyo, wala na talagang tagos na yun sa tagiliran ni Bugaw. So ang ginawa ng Bugaw na ito guys, yung lalaki, ay nagsampa po siya ng kaso sa sa DOJ. DOJ ba yan? Yes. Correct me if I'm wrong mga kababayan. So dahil dito, nagalit talaga sila, no? Dahil na-spread yung video. Ngayon, ang nangyari, kung mapapanood nyo sa mga social media, sinisi ngayon kay Pangulong Marcos Jr. So dahil dyan mga kababayan, in short, nagsalita si Piatos. Ito yung sinabi niya. Ito yung sinabi ni Piatos. At tingnan nyo guys, yung mga nagko-comment. Ay nako, grabe.
O makikita mo siguro, masasabi mo sa mga nagko-comment, mga kababayan, pinagtanggol si PBBM. Tingnan nyo. Sabi kasi ni Duterte dito, ayan BP Sara Duterte complaint filed versus Pulong, political attack na naman. Puro political. Wala nang alam ito, puro political, no? Lahat na lang, puro political. Pati yung 24 kilong bigas, puro political. Di ba? Pati po yung pag-iimbestiga ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa prime water, kasi naawa siya sa mga mga taga Bulacan, humingi nga actually sila ng ng tulong kay Pangulong Marcos Jr. na nawagan sila. Sabi ni Sara, political daw kasi eleksyon, walang iya. 'Di ba? Sabi po dito. Sabi ng GMA7 guys, the Vice President Sara Duterte dismissed the complaint filed against her brother, Davao City Representative Pulong Duterte for physical injuries and grave threats as a part of the Marcos administration alleged political attack on their family. Lahat na lang puro kay Pangulong Marcos sisi. Saan kayo? The Vice President who was in Zamboanga City on Saturday claimed that Marcos administration just wants to destroy the image of their enemies to cover up the real issue in the country. Oy, sus, talaga naman. Di ba? Talaga naman kay Pangulong Marcos Jr. lahat isinisisi. Gusto daw sirain ang pamilya niya. Di ba? Yung imahe ng Duterte, gusto daw sirain ng Marcos administration para daw mapagtakban yung mga issue ng sa bansa na ito, di ba? Well, Sara Duterte, for your information, ang Pangulo nagtatrabaho. Dahil sa pagka yung parang batang maliit lang ang ugali na mayroon ka. Hindi mo nakikita yung mga magandang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Or ako, gusto ko patunayan pa sa iyo kung anong nagawa ng Pangulo sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ikaw, ano po ang ginawa mo? Wala kang ginawa, kundi paninira. Yan ang plataporma mo. Ang plataporma mo si PBBM. Sinasabi mo wala siyang ginagawa. Wow, galing DDS lang naniwala, pero majority ng Pilipino alam nila kung ano po ang nagawa ng Pangulo. Di ba? The real issue. Alam mo palang kung mayroon kang the real issue na nakita sa bansa na ito, dapat tumulong ka. Ikaw hindi. Nagtataka nga kami kung bakit tumaas ang ang ratings mo wala ka namang ginawa. Yan sabi niya, every time nagkaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginawa nila, ang kanilang pang-cover sa mga issue na ito ay atakahin yung kalaban nila sa politika. Sara Duterte says sa ambos interview. Talaga lang, remember Madam Sara Duterte, ikaw po ang nag-umpisa, ang tatay mo 2022 pa lang eleksyon, binanatan si Pangulong Marcos Jr. kaya wag kang feeling pa-victim. Ikaw ang naninira sa pamahalaan. Tandaan nyo mga kababayan, ang Duterte ang naninira, ang nanggugulo sa panahon ng Pangulong Marcos Jr. Sila ang nanggugulo. Nakikita nyo ba si Pangulong Marcos Jr. na inaaway yung mga Duterte? Hindi. Ang mga Duterte ang nang-aaway, pati yung mga DDS na yan. Tuloy, GMA News Online contacted Palace Officer Undersecretary Claire to get Malacanang comment and will update the story once the issue statement. Malalaman po natin yan. A businessman earlier filed the complaints for physical injuries and grave threats against Pulong Duterte for the Department of Justice, accusing the congressman of violating Article 265 and Article 282 revised penal code. Dapat, kung ako guys, tanggalin ko lang yan. In his own statement, that complainant said the Pulong threatened him with a knife, beat him up for around 2 hours on February 23, at the bar in Davao City. Mahilig pala talaga ito sa babae si Pulong Duterte, like father, like son. Kaya yan, nagsampa ng kaso sa DOJ. Dapat lang. Pulong, on the other hand, has chosen to remain silent regarding the complaint. Natural, may nagsisinungaling ba yung CCTV? Sige nga. Huwag niyo sasabihin ni AI yun. Kasi ang palabas ng mga salot, AI daw. Wow.
O hindi kami BO para hindi namin alam kung AI o hindi. Yun talagang video na yun. Sa totoo lang, buti nga yan. At nabunyag yung mga kabalbalan ninyo. Sa totoo lang mga kababayan, nagkanda totoo na yung sinasabi ko. The more na sinisiraan yung Pangulong Marcos Jr., the more ang karma, lalo kayong sisirain. Sa pamamagitan ng pagbubunyag ng mga baho nyo. Ayan. May kasunod pa yan Tandaan nyo to mga best. May kasunod pa yan. Sa mga kakapatid kong Dabawenyos, ngayon may nakita na naman kayong video. Matagal-tagal na itong nangyari. Kailan ba yan? Anong matagal-tagal? February yan, di ba? Sige lang, nasa inyo na rin ang desisyon kung sino ang inyong ibubuto congressman sa unang distrito. Di ako makikialam. Sabi kasi ni sabi ni Pulong Duterte. Ito po yung words ni Pulong sa mga kapatid niya sa mga taga Davao. Well, sa mga taga Davao, dapat po dapat mo magising po kayo. Huwag nyo na ihalal po yan. Hindi pwede na po yan ng ganyang klaseng tao. Masyadong madugas. Di ba? Masyadong madugas sa kapwa. Maharas masyado. Sa itsura pa lang. Hindi na mapagkatiwalaan. Sila yumaman. Yung mga squatter area sa Davao. Sus Maria Josep. Kung wala pa si Pangulong Marcos Jr., walang patayong bahay. Ngayon, di ba may pabahay si Pangulong Marcos sa Davao? May video tayo dyan. Doon maililipat ang mga yan. Ito si Sara Duterte, nagmamagaling. Wala do ginawa ang Pangulo. Wow. Kahit ako, pwede ko patunayan sa kanya, Yung Bukana Davao Brides. Marcos Administration Legacy yan. Hindi yan kay Papa mo, 2020-2023 na inumpisahan. Naku, ngayon malapit na matapos. So yun guys, tingnan nyo yung mga nag-comment. Tingnan nyo Ipinatanggol ni Sara si Camille Villar, samantalang mga mamamayang Pilipino ang apektado na pangit na serbisyo ng Prime Water. Ibig sabihin lang na hindi para sa bayan kundi para sa personal ang layunin ni BP Sara. Tama naman lagi yung tandaan mga kababayan Saan kayo makakita isang vice-presidente iimbestigahan ng Pangulo sa problemang Prime Water? Ngayon, kinontra niya, di ba? Kinontra niya, ayaw niya. Political na naman. Yan tingnan nyo yung mga nagko-comment. Yan kadami iba. Sabi ng isa, no Duterte. Ito isa, just your deed to dig deeper issue to those against your father will. That's karma and wither lang talaga. Wither talaga. Tama. Ganun. Kaya nga sabi ko guys ang karma pag naningil, hindi ka po tatantanan yan. Yung gumawa katarantaduhan pamilya niya, pero kasalanan pa din ng ibang tao. Grabe talaga itong pamilyang ito. Totoo yan. Kaya nga nakamonitor ang mamamayang Pilipino guys. Sa ngayon, wala na ba itong kayang sabihin, political motivated? Kitang-kita sa video yung ginawa ng kapatid mo, tapos kinakampihan mo. May sayad na talaga ganyan ginawa mo sa sheriff ng court sa Davao. Yung pinagsusuntok na yung sheriff. I think nag-file ng kaso yun yung sinuntok niya na yun. Lahat na lang. Pati kasalanan ng kapatid ibinintang pa sa administrasyon. May sayad talaga. Gaslighting is insane. Kasalanan ng kapatid mo isisiba naman kay President BBM. Sana all baliw. There's this thing called accountability. Agay. Ay, ewan ko sa inyo. Itong pamilyang Duterte na ito. Ay, ewan. Kapag meron magawang kalukuhan ang pamilya mo, kasalanan ng ibang tao. Biro nyo guys, sayad talaga, impeach. Kaya nga, ang tagal kasi. Nga sa katotohanan, may CCTV ang mga taong lumaki sa mundo na sila ang hari at reyna. Ingat tayo, wala silang kinatatakutan kasi maske sa anino nila, hindi na sila maniniwala. Ingat lagi. Ganun talaga. Alam nyo kasi mga kababayan, ang kampo ng demonyo sa mundong ito ay naghahasik ng lagim. Di ba? Kasalanan nila ibibintang sa iba. Ang feeling nila sa sarili nila pabiktim nga na naman kahit sila yung nananakit, di ba? Totoo 'yun. Political attack daw. Biro niyo 'yun. Political attack talaga. Grabe bakit lahat na lang politiko pag kinasuhan politically motivated ang isasagot? Kawawa sa inyo ang taong bayan. Tama 'yun.
Oh, talaga. Oh, politically motivated uli. Yan. Nothing new. Kahit 2016 pa yan. He is still accountable. He is a public servant. He is not a king. Stop fooling the Filipinos. That's correct. 'Di ba? Yan ang pakatandaan nyo mga kababayan. Ito yung mga tao na hindi nararapat sa service sa gobyerno na mamuno. Wala eh. Kasi pansarili nila. Yung mga posisyon nila, ginagamit nila yan para pananakot sa mga inosenteng mga tao. Pag hindi mo gawin yung gusto nila, sigurado, dido ka. Madido ka talaga eh. Yan ang ginawa ni Digong eh. Pag hindi gagawin ni Mato Bato o ni Mr. Las Cañas, yung utos niya, sigurado sila ang madido. Di ganun lang yun eh. Gawain din niya noon, nananahimik mong ama sa ICC, mas grabe ka nga eh. Kasi gawa-gawa lang yung mga ikinakaso sa mga kalaban nyo. Yung kaso ngayon sa inyo, totoo. Totoo yun. Diba? Example lang, si Dilema. Diba, kinasuhan siya. Yun pala, hindi naman pala totoo yun. Gawa-gawa. Kaya mahilig sila magtanim ng kaso yan. Magtanim ebidensya. Magaling yan. Tawag dyan, bulag sa katotohanan. Agoy. Tingnan yung mga nagko-comment guys. Walang DDS eh. Wala na ba kayong masasabi kundi political motivated kahit kitang-kita na? Yan. Lahat na lang political attack. Pag na-expose mga kasalanan, tama. Ayan, kahit ano pa lumalabas sa bibig ni Madam, laging sila yung dinidescribe niya. Tama yan. Kasi akma sa pagkatao nila yung mga sinasabi nila. Kasi actually silang umaatak sa gobyerno, di ba? Masaya ng mga Pilipino na una nang mabubulok si Digong sa kulungan. Korekto. Wow, Madam VP, it's always the government you blame when somebody attack you and your family. And then she said it's political motivated because this administration want to destroy my family. Aks naman. Talaga naman si Sara Duterte galing talaga mag-diverted ng istoryahin, no? May video ma'am, kahit matagal na yan, ebidensya na pa din yan. Di kami bulag, DDS lang mga bulag sa katotohanan. That's correct. You see, parang sirang-sirang plaka. The best ever defense of the Duterte and allies is political motivated. Yes. Talaga naman. Nakita nyo may DDS nag-comment? Wala. Lahat na lang part ng political persecution. Yes. Totoo yun. At least inamin nila na talagang nangyayari. Wah. May sayad na talaga konsentidora pa. Yan ang alalahanin nyo mga kababayan. Pag naging presidente yan, maniwala kayo sa akin, hindi. Gaganti at gaganti yan. Pag ginawa niya yan, sigurado magugulo ang bansang ito. Dahil hindi titigil ang mamayang Pilipino hanggang hindi mapatalsik sa Malacanang yan. Ay, tandaan nyo yan. Sabi ko nga hindi po makakaupo yan sa Malacanang si Sara Duterte. Dahil ayaw ng majority. Huwag siyang magtangka out, mag-assuming. Delikado siya. Mapapatalsik siya. So, ano bang magagawa niya? Kung mapupuno na ang Luneta at ang Malacanang at ang Mindiola, wala siya hanggat bumaba. Ganyan kasi sila sa Davao. Kapag kontra ka, yari ka. Kaya takot ang taga Davao sa kanila. Kaya nga, dapat mga taga Davao, mag-isip-isip kayo sa mga ibuboto nyo. Kasi hindi po maganda ito. Kawawa ang mga taga Davaoenos na mga inosente. Kayang-kayanan nila. Parang mga aso na lang ng hampasin mo ng ng batuta or whatsoever. Di ba mga kababayan na yun, tingnan nyo. Kita nyo, may mga DDS ba? Wala. Ako, kadami ito guys. Ayan GMA News ito GMA News itong nag-post. You see? Bigti nakita nyo yan? Yan See? Sabi sa inyo guys yan, part yan. Pinagtatanggol ang gobyerno. Sa lahat ba naman na nag-comment yan? Puro gobyerno ang pinagtatanggol nila. Natural. Nakitang-kita naman Malaking ebidensya, malakas ang ebidensya. Ay, kung ako lang, tanggalin na lang yan sa pagka-congressman, sa mga taga Davao. Hindi naman natin sasabihin, mga Davao masama. No, iilan lang. Actually, mga taga Davao, mababait yan. Ito lang itong hindi mababait. Siyempre, maraming mga taga Davao na very professional,
O, mga professional ang mga yan. Ito lang yata ang professional na hindi yata professional eh. Very unprofessional eh. O, parang mga ugaling askal ang dating. Pero the most taga Davao are very friendly. And they are so professional. Except lang ang mga DDS. Totoo yun. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Ano po ang masasabi nyo dito sa mga nagko-comment? Sabi ko sa inyo eh, pag nagsalita ang taong bayan, maiitsapwera ang mga DDS na mga nagko-comment. Ay, kadami kaya yan. Ang dami ito guys, hindi ko na-scroll, ayan, So, maraming salamat sa inyo mga kababayan. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babos, God bless Philippines!